Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH at shoutout kay Rene Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang dagat ng dugo ay napakalaki na halos imposibleng makita ang gilid. Sa makatuwid, kapag ang itim na enerhiya ay nagsimulang tumakbo sa dagat ng dugo, ito ay magiging tulad ng isang mabangis na kabayo na nakatakas sa mga bato at hindi na mapipigilan. Ang bilis nito ay napakabilis, at kahit ang espesyal na envoy na nakaputi na nakakapanood ng labanan ng seryoso sa baybayin ay halos hindi mahuli ang itim na figure ng hangin sa kanyang mga mata. Paminsan-minsan lang niya halos makita kung saan lumitaw ang itim na enerhiya, at pagkatapos ay tuluyan na niyang mawawala ang impormasyon. Ang bilis ay napakabilis. Gayunpaman, siya ay mas mabilis kaysa sa kanya, at ang bilis ng Han Sanchen ay talagang hindi mahina. Ang kanyang sariling bilis ay napakabilis, at sa pangkalahatan ay mahirap para sa mga ordinaryong tao na makahabol. Ngayon, pagkatapos tumawid sa dagat ng dugo, halatang mas mabilis pa siya. Halos mapanatili niya ang isang ganap na malapit na distansya sa itim na enerhiya sa isang maikling panahon, at ang agwat sa pagitan ng dalawa ay mas mababa pa sa 1 metro sa isang pagkakataon. Gayunpaman, dapat itong aminin na ang itim na enerhiya na ito ay mabilis, at ang dagat ng dugo ay nakikipagtulungan sa kanya ng mahusay. Bukod pa rito, palagi siyang nagkukusa sa chase battle at maaaring gumamit ng matatalim na liko, emergency stop, at iba pa upang baguhin ang kanyang pag-uugali anumang oras, kaya kahit na siya ay hiwalay, siya ay napakalapit, ngunit si Han Sanchen ay isang buhok pa rin mula sa aktwal na paghuli sa kanya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang pisikal na lakas ni Han Sanchen, at ang kanyang bilis ay nagsimulang bumagal, unti-unti niyang naramdaman na hindi niya kayang habulin ang itim na enerhiya, at unti-unting lumawak ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Han Sanchen, baboy ka ba? Kapag hinahabol mo siya, huwag kang gumamit ng sarili mong lakas, simula nang pumasok ka sa dagat nang nagbabago ka lang ng katawan. Mukhang balisa ang halimaw at hindi makayanan, galit na sigaw ng residente sa Han Sanchen. Pagkarinig ng paalala ng halimaw, biglang nagising si Han Sanchen. Oo, tanga ba ako? Ang dahilan kung bakit ako pumasok sa Blood Sea ay para ma-absorb ang kapangyarihan ng Blood Sea, so, in other words, ang katawan ko ngayon ay dumaan na sa pinakamapanganib na panahon, and in a sense, I am completely harmonious. The Blood Sea is connected, so why don't I use the power of the Blood Sea and use my own? Tinampol ni Han Sanchen ang kanyang noo, at saglit na pakiramdam niya ay maiiyak na siya dahil sa kanyang katangahan. Hindi niya inaasahan ang isang kasing talino niya na gagawa ng ganitong katangahang pagkakamali sa oras na ito. Matagal na siyang nakasanayan na gumamit ng sariling lakas, kaya ang una niyang pagtugon sa isang emergency ay natural na umasa sa kanyang sarili. Ngayong naisip na niya at natuklasan ang pagkakamali, agad na binago ni Han Sanchen ang kanyang diskarte. Hindi mo ba naa-absorb ang kapangyarihan ng Blood Sea at hayaan ang kapangyarihan ng Blood Sea na dalhin ang iyong itim na enerhiya sa paligid na parang baliw? Damn, kaya ko rin yan. Maaari ko ring hayaan ang dagat ng dugo na lumipad sa akin, ang aktwal na lakas ng bawat isa ay talagang pareho, kaya ang iba ay nakasalalay sa kanilang sariling mga kakayahan. Siyempre, posible rin na magtuloy-tuloy ang pagtulak at paghila ng dalawang panig, para sa huli ay wala man lang mananalo, pero ano? As for Han Sanchen, hindi siya magpapatalo, basta hindi siya magpapatalo, uubusin nila ang isa't isa, hindi naman sa kanya ang dagat ng dugo. Ang pinakamasama, kakainin nila ang dagat ng dugo hanggang sa hindi na nila ito matiis, ano kayang impluwensya niya. Magkakaroon ito ng epekto, dahil kailangan siya ni Han Sanchen upang masira ang depensa ng mga sikat na tindahan. Gayunpaman,
Wala bang anumang impluwensya ang mga tao mula sa mga sikat na tindahan? Siyempre magkakaroon. Naobserbahan ni Han Sanchen ang mga masters ng mga sikat na paaralang ito, kabilang ang mga elite mula sa Liberal Arts Academy at Martial Arts Academy. Ang ilan sa kanila ay hindi umaasa sa kapangyarihan ng dagat ng dugo, ngunit umaasa sa kanilang sariling lakas upang magkaroon ng lugar dito. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga tao. Umaasa ito sa kapangyarihan ng dagat ng dugo upang makumplito ang posisyon nito. Ang proporsyon na ito ay halos 50%. Sa madaling salita, kung ang dagat ng dugo ay nawalan ng kapangyarihan, hindi bababa sa kalahati ng mga tao sa buong sikat na tindahan ang maaapektuhan ng husto, at maaaring mawalan pa ng posibilidad ng pakikipaglaban. So, hindi ba ang pagpapahina sa kalaban ay katulad ng pagpapalakas ng iyong sarili? Sa huli, pareho ang resulta, at lahat sila ay nakinabang sa Han Sanchen. Kaya, bakit dapat matakot si Han Sanchen? Anyway, ang pangunahing focus ko ay ang pagkonsumo kasama ka. Nang walang pag-aalala, muling binuhay ni Han Sanchen ang kanyang kapangyarihan at piniling gamitin ang dagat ng dugo upang suportahan ang kanyang sarili. Sa lalong madaling panahon, ang taong ito ay ganap na pinabayaan ang kanyang sarili. Para itong asong nakagapos ng isang araw at biglang inilabas ng may-ari para pakawalan, kadalasan ng walang pagpigil, nakakita siya ng mas magandang miyembro ng opposite sex, tinawag itong 10,000 at 4 na paa na tumatakbo. Ang pangunahing tema ay isang karakter na hindi maaaring magkaroon ka, maaaring tumakas. Nang makitang bumibili si Han Sanchen na parang baliw na habulin muli ang itim na enerhiya, at madaling itaboy ang mga itim na anino sa paligid niya, ang halimaw na itim na anino ay nagpakawala ng isang pambihirang tawa, bagamat ito ay puno ng kawalan ng kakayahan, kumpara sa karaniwang imahe ng halimaw, ito ay kitang-kita na ang mga pagbabago sa lupa ay naganap, pangkalahatang mga puwang at pagbaliktad. Han Sanchen, itong surot na ito, ay iba talaga sa ibang surot. Noon, kapag nakakita ako ng mga surot ng tao, hindi ko maiwasang gustong patayin sila, gayunpaman, pagkatapos na makasama ang batang ito ng ilang sandali, nagkaroon ako ng bagong pagbabago. Matalino siya at napakabilis mag-react, bagamat isa siyang basurang parang surot, ni minsan ay hindi siya nagpakita ng kaduwagan o kompromiso sa kanyang harapan dahil sa kanyang mababang katayuan. Ang lalaking ito ay lumalaban pa nga minsan. Ngunit tiyak na ang ganitong uri ng tao ang nagpapaiba sa taong ito. Hindi lamang nito binibigyan ang halimaw ng isang bagong pangunawa sa mga tao, ngunit ginagawa din nito ang halimaw na mas gusto ang pakikasama sa Han Sanchen. Para naman kay Han Sanchen, ni minsan ay hindi niya naisip ang tungkol dito, at wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng halimaw sa kanya, black energy lang ang nakita niya at wala nang iba sa mga mata niya. Espesyal na sugo, tingnan mo ang lalaking iyon Han Sanchen. Sa baybayin, nakita ng mga nasasakupan na iba na ngayon si Han Sanchen, ang pulang dugong enerhiya sa kanyang katawan ay naging mas mabangis kaysa dati. Pero ang mas kapansin-pansin dito ay ang itim-pula ngunit gintong bagay sa kanyang katawan. Ito ay isang mahabang tailband, ngunit ang buong katawan ay gawa sa 3 kulay na liwanag na nagmumula sa Han Sanchen. Sa isang tabi, ito ay pinakawalan mula sa katawan ni Han Sanchen, at sa kabilang panig, ito ay tahimik na napunta sa dagat ng dugo, tila ito ang ugnayan sa pagitan ng Han Sanchen at ng dagat ng dugo. Halatang napansin din ng Special Envoy na nakaputi ang claw, at biglang nanlaki ang mga mata niya. Bigla niyang naintindihan ang dahilan kung bakit agad na naabutan ni Han Sanchen matapos mawala sa landas. Siya rin ay sumisipsip ng kapangyarihan ng Blood Sea at ginagamit ito para sa kanyang sariling gamit, sa ganitong paraan. Kung ang mga ninuno ay hindi niya naaabutan, sila ay magkakasundo, sa bandang huli, ang dugong dagat at tayo ang magdurusa. Kung naabutan niya, syempre hindi na kailangan pang magsabi. Kasalukuyang mahina ang ninuno at wala talagang paraan para maging kalaban niya. Terra, Terra. Kasunod ng apurahang tawag ng sagong nakasuot ng puti, mabilis na lumipat sa kanya ang mga piling grupo na kasama niya. Ipasok mo agad ang dagat ng dugo para sa akin. Huwag magantala, bilasan mo. Kasunod ng dagandong ng sagong nakasuot ng puti, ang bawat isa ay tumalon sa dagat ng dugo ng sunod-sunod, hindi nang ahas na magpakita ng anumang palatandaan ng pagpapabeya. Alam nilang lahat na iisa lang ang sitwasyon na maaaring makapagpawala ng galit sa sagong nakaputi ng ganito,
at iyon ay kung ang usapin ay lubhang apurahan at seryoso. Siyempre alam na alam din nila ang sitwasyon na nasa panganib sila. Sa sumunod na segundo, halos 1,000 tao ang direktang tumalon sa dagat ng dugo tulad ng mga dumplings, at ang buong dagat ng dugo ay kumukulo sa parehong oras. Sa kabila ng mga alon na gawa ng tao, mabilis na bumangon ang hindi mabilang na mga Blood Sea Defense Formations, at hindi mabilang na mga halimaw ang lumabas sa kanila at patuloy na inaatake ang mga pumasok. Ang espesyal na sagong nakaputi ay nakatitig ng mabuti sa lahat ng bagay sa dagat, hindi siya nag-aalala tungkol sa panganib ng mga subordinate na ito na pumasok sa dagat ng dugo. Ang inaalala lang niya ay baka hindi na makatagal pa ang kanyang ninuno at maabutin siya ni Han Sanchen. Boom! Kasabay ng pagpapatuloy ng mga pagsabog ay malakas din ang pagtibok ng puso ng sagong nakasuot ng puti. Natanggap ng may-ari ng nayon ang pinakabagong sitwasyon sa dagat ng dugo halos sa loob ng isang sandali, para sa kapakanan ng kaligtasan, ang anumang kaguluhan sa loob ay halos palaging iniuulat sa labas ng pinto sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng real-time na transmission, at ang mga taong nasa labas ng pinto sa ilalim ng lupa ay makakatanggap din ng signal sa lalong madaling panahon, at galit na galit silang mag-update ng mga ulat ng intelligence sa pamamagitan ng tao sa tao, walang tigil, at anuman ang halaga ng bilang ng mga tao. Sa kadahilan ng ito, may ilang tao sa labas ng pinto ng may-ari ng nayon na kumukuha ng balita, nagbubuod nito ng sama-sama, at patuloy na kumakanta at nag-uulat sa labas ng pinto. Biglang, nang huminto ang may-ari ng nayon upang marinig ang pinakabagong balita sa dagat ng dugo, bigla siyang tumayo. Bagamat natatakpan siya ng maskara, nanlaki ang mga mata niyang hindi nakatikip sa sandaling ito, parang 5 kulog ang biglang tumama sa ulo niya, at nahirapang kumalma sandali. Ano, ang ninuno ay pinaghiwa-hiwalay ni Han Sanchen. At ngayon ay hinahabol pa rin siya ni Han Sanchen at tumatakbo sa dagat ng dugo. Halos hindi siya makapaniwala. Ito ay imposible lamang, sa lakas ng ninuno, siya ay halos hindi magagapi sa dagat ng dugo. Bukod dito, nagpadala agad ako ng napakaraming masters mula sa Akademya ng Panitikan upang suportahan ako, at mayroon ding napakatalino na tao tulad ng espesyal na sugo na nakaputi upang mamuno sa pagbuo, sa makatuwid, sa kasong ito, dapat silang ganap na hindi magagapi, paano nangyari ito? Pumasok ka dito, may galit na sigaw, at sa sumunod na segundo, isang subordinate ang sumugod na nagmamadaling gamulong at gumagapang. Ang may-ari ng nayon, medyo nataranta ang nasasakupan, hindi niya alam kung anong pagkakamali ang nagawa niya, buti na lang irritable ang may-ari kaya wala siyang choice kundi ang pumasok. Agad na bigyan mo ako ng utos na sabihin sa lahat na kung may mangyari man sa Blood Sea, ipapadala ko silang lahat para makita mismo ang hari ng impyerno nang hindi na hinintay na magdesisyon ang nakatataas kung paano tayo parurusahan. Oo, tandaan, dapat nating protektahan ang Blood Sea at ang ating mga ninuno sa lahat ng bagay, ito ay higit na mahalaga kaysa sa kaligtasan ng ating sikat na tindahan. Oo, tsaka, di ba pumunta din sila? Sumisigaw na gusto nilang pumasok at alagaan si Han Sanchen. Ang galing, kung hindi tayo pupunta ngayon, saan tayo titira? Iniisip ang malamig na tingin ng mabahong sanba sa harap niya, inis na inis din ang may-ari ng barangay. Nasaan ang kanyang sikat na tindahan, at ano ang kanyang katayuan bilang may-ari ng tindahan? Ang iba lang ang laging nagpapakumbaba sa harap niya, at walang nang ahas magturo ng daliri sa harapan niya. Nang makita ang kanyang nasasakupan na malapit ng umatras, ang may-ari ng nayon ay nagmamadaling pinigilan siya, bukod pa rito, sabihin kay He Feng at Bai Yi na sila ang mga ganap na commander ng buong larangan ng digmaan, hindi ang iba, pabayaan ang mga tao sa labas ng nayon. Kung mayroong anumang sitwasyon na nangangailangan ng anumang espesyal na paghawak, hayaan silang gawin ito ng madali nang hindi kinakailangang iulat ang lahat sa akin o kunin ang aking pag-aproba para sa lahat. Bagamat napakataas ng tingin ng may-ari ng nayon sa kanyang sarili, wala sa kanya ang kaiabangan na karaniwan sa gayong mga tao, alam na alam niya kung kailan pinakaangkop na magtalaga ng kapangyarihan. Ang general ay lalabas doon, at ang mga utos ng militar ay hindi tatanggapin, magbabago ang lahat at matutukoy ng sitwasyon. Oo, kinuha ng mga nasasakupan ang utos at nagmamadaling umatras.
Pagkasara ng pinto ng kanyang mga nasasakupan ay biglang nakahinga ng maluwag ang may-ari ngunit kahit ganoon ay unti-unti pa ring umaagos ang maraming pawis sa kanyang maskara. Sa oras na ito, imposibleng kumalma siya at manatiling kalmado, gulat na gulat siya at pinagpawisan siya ng malamig. It seems that this matter must be reported to superiors. I want to suppress it and report it after the storm subsides, obviously hindi na pwede. Kung pagkalmayan mo ang bagyo at pagkatapos ay iulat ito, hindi lamang ikaw ay hindi mapaparusahan, kundi ikaw ay papurihan ng mga nakatataas sa mga resulta, alam ng lahat ito. At kung ire-report mo ngayon, kahit gaano pa kaganda ang resulta, siguradong mapaparusahan ka ngayon ng mga nakatataas mo, at higit sa lahat, magdududa sa kakayahan mo ang mga nasa itaas mo. Ang parehong bagay, kung hahawakan sa iba't ibang paraan, ay haantong sa iba't ibang mga resulta, at ang agwat ay magiging malaki. Gayunpaman, walang ibang paraan ngayon. Kahit papagalitin ka, at kahit na ito ang pinakamasamang resulta ng paghawak sa bagay na ito talaga ang pinakaligtas na resulta, hindi bababa sa ang mga nakatataas ay agad nagagawa ng kaukulang mga hakbang at pagsasaayos, at susundin mo ang mga ito, kahit na may mali, kung may ma-accident man, hindi masyadong malaki ang parusa. Siyempre, mas ligtas at mas angkop din na protektahan ang mga ninuno. Sa pag-iisip nito, ang may-ari ng nayon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpasya. Sa dagat ng dugo, lumilipas ang oras, at ang mga master na tumalon sa dagat ng dugo ay nawasak sa dagat ng dugo, o tinatalo nila ang mga halimaw sa hanay ng depensa at opisyal na pumasok sa dagat ng dugo upang simulan ang pagsuporta. Para naman kay Han Sanchen, papalapit siya ng papalapit sa Black Energy. Sa pagkakataong ito, ayaw na ni Han Sanchen na masyadong mapalapit sa itim na enerhiya, sa halip, direktang ginagamit niya ang kanyang panloob na lakas upang harapin ang itim na enerhiya, isang nakatutuwang pambobomba. I don't care what you are, I don't care kung makatama ka, anyway, it's just one word, Doon lang nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!